Let us open our Bible on Psalms 18, verse 30. Praise the Lord. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in him. Yes. So ang way ng ating Panginoong Diyos is perfect. And the word of the Lord is tried. Meaning to say, ang banal na salita ng Diyos ay subok na. No? Lahat na nanalig po nito ay hindi nabigo magpakailan paman. Kasi pag ikaw ay nanalig sa salita ng Diyos, naniwala, sumunod ng buong puso, na walang pag-alinlangan. So ang way ng Diyos which is perfect, siya yung gagawa ng way sa buhay natin. Paano tayo niya pakainin, paano niya tayo damitan, paano niya tayo bigyan kahit pa man ng magandang kinabukasan sa buhay natin sa sanglibutang ito. At lalo't higit sa lahat, sa kabilang buhay na siyang pinaka-importante sa buhay po natin. Kaya nga sinabi dyan, what shall it profit a man? Even you gain the whole world but you lose your own soul. So, sa Diyos, perfect. Materially, physically, temporarily, He can provide our necessities according to His riches in glory. Basta manalig ka sa salita ng Diyos. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Gawin mo ang banal na salita ng Diyos. At perfect ang way ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya tayo pahihiyaan magpakailan paman. And He is a buckler to all those that trust in Him. Buckler means shield, protector sa lahat ng mga matatawag nating mag-aatake sa atin. Alam mo kasi ang buckler or shield, isa ito sa whole armor of God upang panangga, no? Panangga natin sa mga masamang espiritu na magbibigay sa atin ng matawag nating harm, no? Na manakit sa atin, na tumira sa atin, yung titirahan na tayo, o yung tinatawag na aatakihin niya tayo. So siya yung magbibigay sa atin ng shield, kahit pa man ng protection. So sa buhay natin, tayo yung bibigyan ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan upang maangkin natin ang kanyang mga pangako. At bibigyan niya tayo ng orderness ng ating buhay. No? Yung orderness, hindi magulo, hindi malabo, hindi talagang meron tayong orderness. At bibigyan tayo ng Diyos ng magandang direksyon sa buhay natin. Basahin natin ang Psalm 17 verse 7. Psalms 19, verse 7. Praise the Lord. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Yan. So, pag sinabing the law of the Lord, that is from the Word of God. Ang Word of God kasi, ito yung dito hinahayag ng Diyos ang kanyang batas. Pag ito ay sinunod po natin, so magiging sakdal tayo, magiging perfect tayo. So, ibig sabihin yan, i-correct ng Diyos lahat ng ating kalikuan, lahat ng ating kamalian, lahat ng ating mga pamumuhay ng unang panahon na hindi kaya-aya sa kanyang presensya. And converting the soul, i-convert niya. Ibig sabihin yan, babaguhin niya talaga yung buhay natin, 100%, para maging kaya-aya tayo sa Kanya. And the testimony of the Lord is sure. Ano yung mga naangkin ng mga anak ng Diyos na katagumpayan dito sa Biblia habang sumusunod sila. At pag yan ay ating sinunod din sa buhay natin, yung kanilang paninindigan, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pagtitiis, yung kanilang pagpahinuhod, lahat, patience, steadfast sila sa salita ng Diyos at naangkin nila yung pagtatagumpay mula sa Diyos. Ganon din mangyari sa buhay natin. That is sure. Pag sinabing sure, that is as guaranteed na talagang mangyayari sa buhay natin. Pag sinabing guaranteed,
magbibigay ang Diyos ng garantiya na sure ang ating maangkin kahit pa man na gantimpala mula sa Diyos. Kung ano yung naangkin ng mga anak ng Diyos. Tinukso sila, naninindigan, sinubukan sila, naninindigan, sila nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, sa kanilang buhay, naninindigan hanggang sa wakas. Naghintay sila sa mga pangako ng Diyos, hindi sila nag-give up. Lahat na ginawa ng Diyos sa buhay nila at nagtagumpay sila. Ganon din sa buhay natin. Sure ang kanyang ibibigay sa atin na katuparan ng kanyang pangako. Making wise the simple. See? Magbibigay ito sa atin ng higit na magandang kaalaman at katalinuhan. Kasi ito ay maka-Diyos. Kasi ito ay makalangit. Sapagkat ito ay talagang perfect na dapat nating taglayin sa buhay natin. Kailangan natin talaga ito i-apply sa buhay po natin. Maliban dyan, pag tayo ay nagpatuloy, no? Pag tayo ay sumunod, pag tayo ay naging faithful dyan sa ating Panginoong Diyos, hindi tayo lulubog, no? Hindi tayo magsisink down. Hindi po, basahin natin. Deuteronomy 32 verse 4. Praise the Lord. He is the rock, His work is perfect, for all His ways are judgment. A God of truth and without iniquity, just and right is He. Yan. So, tinagurian siyang rock, bato, na yan ang pundasyon ng lahat ng establishment na building sa sanglibutang ito. Bahay man, malaking building man, maliit man, kahit ano pang mga matatawag nating pinaka-high-rise building man, talagang tinutungtong yan sa bato. Alam mo yung mga matataas masyado na building? May building dyan ginagawa sa Claveria. Nung sinimulan yan, doon pala sa ilalim nagsimula. Ang tagal. Alam mo kasi bakit? Hinuhukay nila yung lupa. At ang lupa kasi layer by layer yan. No? Hinuhukay nila yung lupa hanggang marating nila yung rock, yung bato. Pag marating nila yung rock o bato, doon na ngayon ang itutungtong yung pundasyon ng building na yan. Kahit gaano pa yan kataas, kahit gaano pa yan, ilang level pa yan, sure yung kanyang building na yan, kahit anong lindol pa na mangyayari. Hindi yan lulubog, hindi yan tatagilid. So ganun din sa buhay po natin. Pag tayo ay nanampalataya at naglagak ng pananalig sa Diyos, hindi tayo lulubog. Kasi He is the rock. No? Siya yung tatag at tibay natin. He is the rock, His work is perfect. Pag sinabing magwo-work ang Diyos sa buhay natin, perfect yung work niya. Basta sigurado lang yung ating paninindigan na babatay sa kanyang salita. For all His ways are judgment. Alalahanin ninyo. Lahat ng gawa natin hinahatulan ng Diyos. Lahat na natatanggap natin, hinahatulan ng Diyos. Pag sinabing pag tinanggap mo yan, dahil ito ang ginawa mo sa kanyang harapan, tatanggapin mo yan. Pag ikaw ay mapapahamak dahil yung gawa mo, ikakapahamak mo, talagang mapapahamak ka. So napaka-importante yung ating buhay na order, no? Ayon sa kanyang mga statutes, ayon sa kanyang mga laws, ayon sa kanyang mga covenants, kailangan natin ituon doon ang ating isip, puso, paninindigan at gawa. Kasi lahat ng gawa, ng ways ng Diyos are judgment. Hahatulan tayo ng Diyos. Kung baga pa sa eskwelahan pa, bigyan tayo ng grado para tanggapin mo yung award sa buhay mo. Kung sa trabaho pa, tingnan niya yung performance mo. Kung ikaw ba talaga ay karapat-dapat tatanggap ng ganong klaseng parangal sa buhay mo. O God of truth and without iniquity. Ibig sabihin yan, don't play a fool. Ano ibig sabihin yan? Huwag kang magbiro-biro. Huwag kang mag-isi-isi. Seryosuhin natin. Tutuhanin natin ang ating pakitungo sa kanyang banal na salita. Seryosuhin natin, iseryos natin ang ating
mga gawa ayon sa kanyang itinuro sa atin. Because He is a God of truth. Ayaw niyang magsinungaling tayo, ayaw niyang magpakunwari tayo, ayaw niyang magtago-tago tayo ng ano pa mang bagay, maliit man malaki na kasalanan, ayaw niya yan. Because He is the God of truth. He is not the God of lies. He is not the God of hypocrisy. He is not the God of falsehood. Ayaw niya yun. He is the God of truth. Without iniquity. Pag sinabing without iniquity, ganon din sa buhay natin. Without iniquity. Para magkaroon tayo ng unity sa Diyos. Magkaroon tayo ng connection sa Diyos. I-accept tayo ng Diyos. I-acknowledge tayo ng Diyos. Just and right is He. Just and right is He. Yan ang katangian ng Diyos. Ganon din sa buhay natin. Tularan natin siya. Yun ang ating ipapakita dyan sa Kanya. Alam mo, yung covenant, yung salita ng Diyos, dalawa yan eh. May pangako ang Diyos sa atin na blessing, pero meron siyang tinitingnan sa atin. Pag sinabi niya, if you obey me, I will bless you. So ang pangako ng Diyos, He will bless us. Anong klaseng blessing ibibigay ng Diyos sa buhay natin? Tingnan mo yung mga anak ng Diyos sa paglilingkod sa Diyos. Dalawa ang blessing sa kanila. Materially na pangangailangan nila. Physically na pangangailangan nila. Mentally na pangangailangan nila. Yung wisdom, yung guidance. And above all, spiritually na sila ay maging karapat-dapat papasok sa kaharian ng Diyos. Dalawa yan, lagi. Godliness is profitable unto all things, having promised the life that now is and the life that which is to come. Yan, dalawa lagi yan. So, pag sinabi niya, if you obey me, I will bless you. So, yung covenant ng Diyos, pag mag-obey ka sa Kanya, ang Kanyang pangako na, I will bless you. Mangyari yan sa buhay mo. Pero susunod ka sa Kanya. Hindi ka pwede na hindi magsunod sa Kanya sa lahat ng Kanyang mga statutes. Basahin po natin. Psalms 25 verse 10. Praise the Lord. All the paths of the Lord are mercy and truth unto such as keep His covenant and His testimonies. Ayan. Oh, ang mga daan ng Panginoon ay kaawaan at katotohanan. Ibig sabihin niyan, kaawaan, willing siya mag-forgive, willing siya na mag-correct, willing siya na magtiis, willing siya na maghintay, willing siya na mag-welcome sa lahat ng mga makasalanan na mananalig sa Kanya, lalapit sa Kanya, magpakumbaba, yung mercy niya. And truth, no? Basta makatotohanan ka lang sa Kanya, sigurado yan. And unto such as keep His covenant, i-keep mo yung covenant ng Diyos. I-keep mo yung inuutos ng Diyos sa buhay mo na ito ang gagawin niya sa iyo. If you obey me, I will bless you. Sabi ng Panginoong Diyos. So, yung blessing ng Diyos, lahat, all things, no? Having promise, godliness is profitable unto all things, having promised the life that now is and the life that which is to come. Dalawa man lang yung ating magiging kabuuan ng ating buhay. The life ngayon, which is physically, materially, hindi niya tayo pababayaan. And the life that which is to come sa ating eternal destiny, hindi niya rin niya tayo pababayaan dahil ilalagay niya tayo sa Kanyang pangako, sa kaharian niya. Buhay na walang hanggan. Kaya napaka-importante yung pag-keep natin sa Kanyang covenant, no? Yung Kanyang kautusan sa buhay po natin. So, ngayon, habang binigyan tayo ng Diyos ng correction, ng lahat ng pagtatama sa buhay natin, yan din yung ating ipapakita kahit pa man sa mundong ito. Kung ikaw man ay pastor, kung ikaw man ay nasa material, sa pag-support sa gawain ng ating Panginoong Diyos, pareho ang batas sinusunod natin.
Pareho ang kabanalan ang pinamumuhay natin. Parehong paninindigan ang kinakailangan natin gawin at ipakita sa mundong ito. Basahin natin. Romans 12 verse 2. Praise the Lord. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ayan. So, pag sinabing be not conformed to this world, parang ano yan eh, parang agos ng ilog, no? Ang ilog, ang river, meron niyang current. Ibig sabihin, meron niyang direksyon ng tubig kung paano ito umaagos. Papuntang baba, papuntang dagat, lahat yan. Tingnan mo yung mapa ng mundo. Kada lugar may mga ilog. Kasi pag umuulan, doon bagsak ang mga tubig. Saan papunta yung tubig galing sa ilog na sa Bisaya pag nagadagayday o tumatakbo? Lahat yan, papunta yan lahat sa dagat. Doon yan, lahat papunta. So, be not conformed to this world. Ang mundong ito parang ilog, malakas yung agos, papuntang dagat. Ibig sabihin yan, malakas ang tukso, malakas ang gawa ng kadiliman, malakas ang kasamaan, malakas ang kalikuan. Sa mundong ito, parang agos ng tubig. Lahat yan, papunta yan ng dagat-dagatang apoy. Kumbaga pa, dagat nga eh, dagat-dagatang apoy. Huwag kang sumang-ayon dyan kasi sasama ka doon sa dagat-dagatang apoy. Huwag tayong sumama doon. Be not conformed. So anong gawin natin? Isipin mo yung isda. Pag isda na buhay, sumasalungat yan sa ilog. Kumukontra yan sa ilog. Buhay eh. Ayaw nila. Ang mga isda kasi sa tabang, pag makarating yan sa dagat, mamatay yan. Usually kasi alat. So, sumasalungat sila hanggang marating nila yung pinaka lugar na medyo walang current na doon sila mamuhay ng matiwasay. Doon sila mag-stay. Doon sila hanggang mamatay sila. So, ganun din sa buhay natin. Salungatin natin ang mundong ito sa pamagitan ng hindi tayo sasang-ayon sa kanilang pamamaraan. Maging liwanag tayo sa kanila. Maging opposite yung ating direksyon sa kanila. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos dito. Panahon ni Shadrach, Meshach, Abednego, lahat sumasamba sa Diyos-Diyusan. Sila, sinalungat nila. Di ba naging ilaw sila? Naging liwanag sila. Si Daniel, yung kaalaman ng Diyos na binigay sa kanya, yung kanyang yung kumalaban sa kanya na second and third president, masama yung kanilang haka, masama yung kanilang plano kay Daniel. Pero hindi sumang-ayon si Daniel sa mga kasamaan nila. Nanindigan siya. Pilitin siyang pahintuin, mag-pray sa Diyos. Di siya natakot, binuksan niya pa yung bintana. Tingnan mo. Napakita niya, ito ang tama. Na merong Diyos dapat sambahin, merong Diyos na dapat laging tawagin. Ito ang tama. So, be not conformed to this world, but be transformed. Pag sinabing transformed, iba yung ating pamamaraan ng Diyos. But be transformed that ye may prove, para mapakita natin, para mahayag natin, para maturo natin sa kanila, what is good. What is good? Ito ang tama, ito ang mabuti. And what is perfect will of God? I-prove mo yan. Ipatunay mo yan. Sa pamagitan ng iyong paninindigan. Tulad yung istorya ni Brad Eugene, may kumpanya dito na tinanggal lahat ng mga empleyado. Paano? Kunayban sila. May mga milagro silang ginawa na mga nawala na mga mahahalin na bagay na trace up ng company na lahat ng mga workers doon nagkaisa para gagawa sila ng masama sa kumpanya nila. Walang nanindigan. So tanggal sila lahat. Sa buhay natin, huwag kang magpadala sa kasamaan ng mundong ito. I-prove mo, ito yung tama, ito yung mabuti. Ito yung perfect will of God. So, ganun, kaimportante yung ating
pagtanggap ng banal na salita ng Diyos na makalangit. Ito yung perfect na dapat nating ipatunay sa mata ng mga tao. At pag yan ay ginawa mo, subok na ang salita ng Diyos, hindi magsisinungaling. Basahin natin. Psalms 12 verse 6. Praise the Lord. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. See? The words of the Lord are pure words. Ibig sabihin yan, hinintulad yan sa silver or gold. Sinabi dyan, a silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Ibig sabihin yan, kahit ano pang apoy na dadaan dyan, hindi na yan mababago. Purified na siya eh. Hindi na yan mag-fade away. So ganun din sa buhay natin, ang Word of God is tried. No? Daming nanalig, daming sumunod, hindi yan magbabago. Ganun pa rin ang kanyang ipapakita na pangako. Ganun pa rin ipapakita niya na promise ng ating Panginoong Diyos. Tested na yan. Tried na yan 7 times. Pag sinabing 7 times, that is more than enough to try as silver and gold to purify it. Hindi na yan mag-change. So the Word of God will never change in His effectivity, in His accuracy, in His faithfulness, because that is God Himself. That is the Word of God. God Himself, subok na siya. Kaya masarap manalig sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Mapalad ang mananalig sa salita ng Diyos. So ano ngayon ang magiging impact or effect sa buhay natin? Basahin natin. Psalms 19, 8 hanggang 10. Praise the Lord. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Ayan. You see? So, anong impact sa buhay? Anong effect sa buhay natin? Sinabi dito, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Magpapasaya yan sa puso natin na hindi kayang bayaran ng pera, hindi kayang ibigay ng mundong ito. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. Anong klaseng enlightenment ang ibibigay sa ating paningin? Makikita natin kahit paman ang bagay na hindi nakikita ng mundong ito because they are carnal. Makikita natin ang mga bagay na hinahayag ng Diyos beyond the life here on earth. Diba? Pag sinabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Malayo ang pananaw ng Diyos. Pag sinabing kingdom of God, hindi yan dito. Sabi nga ni Pilato shall I release your king? Sabi ng mga tao, no, we don't have any king but Caesar. Crucify him, crucify him. Tinanong siya, are you king of the Jews? Anong sabi ni Jesus? If my kingdom here is here on earth, my servants would save me. But my kingdom is not here. So, si Jesus, naghahayag siya na hindi nakikita ng mga tao. Ang nakikita lang ng mga tao dito lang sa mundong ito, which is temporal. Ang hinahayag ng Diyos sa buhay natin, kingdom of God, that is not on earth. That is beyond. And that is not temporal, but that is eternal. So, enlightening the eyes. Yan ang impact sa atin sa Word of God. Magbibigay ng kaliwanagan sa ating paningin, pananaw, higit pa, lampas pa sa mundong ito. The fear of the Lord is clean. See, ang takot sa Panginoon is malinis. Kasi takot kang gagawa ng kasalanan. Kasi nire-respect mo ang Diyos. Kasi inibig mo ang Diyos by keeping His commandments. So ano man tukso mangyayari sa buhay mo, malinis ka pa rin. Hindi ka gagawa ng kasamaan. Enduring forever.
forever. See? Ang daming mga anak ng Diyos dito na magpa-pray pag birthday. Pastor, magpa-pray ko, birthday na ko ron. Unsa may mong pangayon, una sa tanan, endurance. Gusto ka maka-endure? Endure? Gusto ka makalahutay? Kadluki ang Diyos. Praise the Lord. Kadluki ang Diyos. The fear of the Lord is clean, enduring forever. So pag clean ka, tanggapin ka sa kaharian ng Diyos. At maka-endure ka pag mitakot ka sa Panginoon. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. Hindi ka pwede magsabi na, Lord, you're unjust. Lord, you are unfair. Lord, you are biased. Lord, you are having favoritism. No, you cannot do that. You cannot charge God. In all His judgments are right and righteous altogether. Hindi siya pwedeng magkakamali. Hindi ka pwedeng makapagturo sa Kanya, unfair ka, Lord. Hindi ka pwedeng makapag-charge sa Kanya, you have favoritism. Hindi ka pwedeng maka-charge sa Kanya, you are unjust. No. His judgments are right. Sinabi dyan. And righteous all together. His judgments are true and righteous all together. Kaya, kung meron man tayong inaasam-asam, ito na dapat ang Word of God. Sinabi dito, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Pag sinabing gold, that is valuable. Pag sinabing gold will answer all your necessities. No? Money answereth all things, sinabi dyan. But that they are more than, because money can only answer temporal things. But Word of God can answer all things, both here and up there. Kaya more than sila, valuable kaysa gold. And much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Pag sinabing natikman mo yung honey, balik-balikan mo yan. Hindi ka magsasawa. Dahil sweet siya masarap siya So ang Word of God, pag natikman mong sumunod sa Diyos at natikman mo yung faithfulness ng Diyos, sabihin ko po sa inyo, masarap magpatuloy. Tuloy-tuloy na yan. Praise the Lord. Kaya to God be the glory. Kahapon, kailan ba yun? Kahapon, nag-pray ako ng isang masakitin. Alam niyo yung na-prayhan natin noon sa, tagal na yun, 2016 pa ata yun. Merong isang tao na nagkasakit ng stage 3 cancer ng kanyang colon. 5 hospital ang kanyang tinakbuhan dito sa Davao. Excuse me ha. 5 hospital ang kanyang tinakbuhan dito sa Davao. Nung marami pa siyang pera, dabodok. Pinakamahal. Tapos limso, kasi medyo kulang ng pera niya. Tapos Brokenshire, tapos San Pedro. Last niya, bagsak siya doon sa SPNC, Public Hospital. Pero bago siya pumunta doon, pumunta muna siya sa mga special doctors. Ano yung special doctors? Yung mga quack doctors. Hindi siya gumaling doon. Baan siya na 5 hospital. Sabi ng doktor sa kanya, Sir, yung sakit mo, stage 3 cancer of colon. Kainin mo na lang lahat na gusto mong kainin kasi di ka na talaga mabubuhay. Walang effect lahat ng gamot. O last na itong gamot na ibigay ko sa iyo. Pero tandaan mo, pag inumin mo ito, sasakit yung tiyan mo ha. Tiisin mo lang. Matapang ito.
Nung naimbita ako doon, 2 gamot pa lang na inom niya. Grabe daw talaga ang sakit. Sobrang sakit talaga. Halos mamamatay siya sa sakit. Eh yun man ang sinabi ng doktor, magsakit man talaga. Tiniis niya yun para lang siya gagaling. Wala. Nung naimbita tayo doon na prayhan, pag-pray sa kanya, by the power of God, sabi ko magsisi ka. Kasi yan palang tao na yan, wala nang simba-simba kasi sa buhay niya. Puro na lang transaction, puro na lang real estate, siya, agent siya. So, biko, pinalo ka ng Diyos. Wala ka ng panahon sa kanya, magsisi ka, magpakumbaba ka. Yun. Pinatawad siya, pinagaling siya, sinuka niya lahat. Ang mga dextrose na pumasok sa katawan niya nung na-hospital pa siya, sinuka niya lahat lahat ng mga impurities para ba siyang detox ng ating Panginoong Diyos. Tapos noon, hindi na niya ininom ang gamot lahat. Gumaling siya. 1 year after, tsaka sa akin nagtawag na nung naprihan daw siya para daw minagic ng Diyos. Nawala lang lahat. Nakita kami nung nagpray ako nung last night. Sabi ko, Brad, kailan ka balik magsimba? Sabi niya sa akin, Pastor, pinalo ako ng Diyos. Ganito. Pinaalalahanan niya ako. Magbalik na ako. Hindi lang siya nagbigay ng particular date. See, kahit anong gawin natin sa sanglibutang ito, pag ikaw ay nag-slow down sa Panginoon, hahabulin ka ng kahirapan sa buhay. Dami niyang pinasukan na hanap buhay. Lahat bagsak. Paano? Pinapalalahanan ka na naman ng Diyos. Tapos yung pinrihan ko na babaeng na may sakit, similar sa kanyang sakit lahat. Pareho lahat. Sinuka na rin ng hospital. Stage 4 cancer naman ito. Kaya, mahirap. Sa sanglibutang ito, napaka-importante yung Word of God. At sabi ko sa kanila, bago ako magbiyahe sa Malaysia, babalik ako dito. Bakit ako nagsabi babalik ako doon? Para mag-pray, para ipatuloy yung Word of God. This is the most effective way of delivering the salvation of God, the ways of God, the righteousness of God doon sa tao na nasa kahirapan ng kalagayan. Kasi makikinig yan sila. If they will humble themselves, they will be lifted up. Praise the Lord. Kaya napaka-effective ng salita ng Diyos. Basahin pa natin anong gagawin natin sa Word of God na ito. Psalms 119 verse 140. Praise the Lord. Thy word is very pure, therefore thy servant loveth it. Yan. Thy word is very pure. Talagang pure talaga ang Word of God na yan. Therefore thy servant loveth it. Inibig ng iyong alagad, ng iyong lingkod. Ang iyong salita ay napaka-pure, napakalinis. Ibig sabihin yan, walang matatawag nating walang kalikuan, walang unfaithfulness. Talaga yung salita ng Diyos, maasahan mo talaga. Thy servant love it. Inibig ng iyong lingkod. Ano pa? Psalms 18 verse 2. Praise the Lord. The Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. See, the Lord is my rock and my fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. Lahat na ng uri ng protection bibigay ng Diyos sa atin. Kaya kung di tayo pinoproteksyon na ng Diyos, matagal na tayong nadali ng kaaway natin.
Hindi lang natin nakikita how God protect us day by day. How God protected us for the past of many years. Pero grabe yung kanyang binigay sa atin na protection, deliverance, lakas, at lahat ng kanyang pagliligtas sa buhay natin. Kaya, last verse, basahin po natin. Psalms 84:11 hanggang 12. Praise the Lord. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from them that walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man that trusteth in thee. Ayan. Ha? O Panginoong Diyos, siya ang aking araw o liwanag at aking kalasag. Ang Panginoon magbibigay ng grasya at kaluwalhatian o katagumpayan. Walang mabuting bagay na kanyang i-withhold. Pag sinabing withhold, pipigilan doon sa kanila na lumalakad na matuwid. O Panginoon ng hukbo, mapalad ang tao na nanalig sa iyo. Kaya, to God be the glory. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Saan mang aspeto ng buhay natin, tayo inilagay ng Diyos. Pare-pareho tayo tatanggap ng kanyang mga biyaya. Basta sumunod lang, i-apply lang natin ang katotohanan, banal na salita ng Diyos. This is guaranteed. This is perfect. This is true. This is faithful. Maasahan natin. Kaya ang Word of God, mas mahalaga pa yan sa ginto that can answer all your necessities, but He cannot answer your eternal benefits. But the Word of God is more than gold because He can answer all your necessities, and above all, He can answer your future eternal life. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.